Network Entertainment. Alam mo, mahirap lagyan ng tubig ang isang basong punong-puno na ng tubig. Tatapon siya. You cannot fill a glass when the glass is already full. So you can only fill an empty glass. Unless the person, whether you're established or hindi ka pa established, may pera ka wala. Kung empty ka, di ba? Pwede kang malagyan eh. And that's the reason why ako up to this very stage, Victor, at saka lahat ng mga nakikinig, I still feel that I'm empty. Meaning parang empty knowledge? No, not empty knowledge, but empty pa rin ako in terms of yung, pwede pa rin akong, marami pa akong hindi ko alam. Kasi kung, honestly, kung alam ko na talaga yung alam ko, dapat kinikita ko na yung target na ini-income ko per day. Alright, welcome to another episode ng Intellectual Wall with Victor Anastasio. Ang podcast na ito, ako po ay stand-up comedian with Comedy Manila. Ito yung mga behind the scenes, kung ano-anong naiisip ko. At lagi ko nga sinasabi, yung show business ay may show pero may business side din. So sakto, ang guest natin ngayon, kilala nyo na siya. Siya ang host ng Chink Positive Podcast at author ng mga maraming, 1M copies sold. Ayan, nakikita ko siya lagi sa TikTok. Pina-follow ko siya. Mr. Chinkitan, ladies and gentlemen, is in the house. Thank you for coming. Thank you, Victor. Anong pangalan anong title ng Intellectual Wall. Kaya naman pala na-invite ako dito. Walwal pala eh. Yan, wala kasi akong intellect, yun ang problema. Pero nag-meet tayo in person. Siyempre nakikita na. Kasi naririnig ko rin yung mentor mo, si Francis Kong. Yes. Ang pinapainggan ko radio station dati ay 98.7. Grabe Classical music. Alam mo kung bakit? Bakit? Madalas ako ma-road rage. Kaya, di ba minsan, so parang nung naabot ko yung classic, okay to, nare-relax ako. Tapos meron siyang mga gaganda, business and life advice din. Di ba, ang ganda ng boses? Oo. So parang, ayos to Ayun, tapos, nakikita kita sa, Chink Positive and everything. Ang naisip kong topic ngayon, since most ng listeners ko, I think, ay malawak naman yung middle class, may upper middle class, lower middle class. Pero I think, karamihan middle class. Yeah. Nung nag-usap tayo, merong 5 levels, sinasabi mo, of income. Yan. Ano yung mga yun para sa ating mga listeners? Yeah. First, Victor, talagang it's such an honor and privilege na ma-invite ako sa podcast mo. Alam ko, may mga gine-guest mo dito yung mga talaga matatalino. Oo. Pwede na lang sa akin siguro. Then pag-usapan natin yung 5 levels ng income. Ang unang level ng income is day to day. Arawan. Level 2, week to week. Level 3, month to month. Okay. Level 4, year to year. Pag sinabang mong year to year, may 1 year ka ng ipon na emergency fund. And level 5, decade to decade. 10 taon. Kahit 10 taon ka hindi magtrabaho, okay ka. Napakasarap ng gano'n. Oo naman. So, in other words, yun nga, of all the 5 levels, gusto ko lang siguro tanungin mga podcast listener mo, ano sa palagay niyo ang pinaka-dangerous level among the 5 levels? Ikaw, ano sa palagay? Ayun, gines din pala ako ni Chinky. Salamat sa kanyang YouTube channel. Or saan ba lalabas yun? YouTube channel yun. Oo, salamat nalalabas sa po mga 2029. Saktong-sakto. Oo. Parang iba na itsura ko noon Kasi na yan. Pero nung tinanong mo ako, syempre naisip ko yung delikado dyan. Yung arawan. Kasi parang may kasabihan nga tayo, isang kahig, isang tuka. Tama. So, yun ang pinaka-dangerous sa tingin ko. Yun ang sagot ko. Pero actually, hindi po yun ang pinaka-dangerous. At pag sinasabi niyong level 5 din, hindi po. Kasi kung arawan ka at saka lingguhan, gagawa ka ng paraan para makalabas doon Kaya ang dami nag-OFW. Gumagawa ng paraan para maabot yung next level, which is level 3. Yung level 3 kasi ang kagandahan doon, sumusweldo ka na, regular na, nakakain mo na gusto mo, napupunta mo ng gusto mo. Pero, delikado. Delikado kasi nasa level 3 ka pa. Di ba? And some people stay at that comfort level. Yung problema, pag nasa level 3 ka, wala ka sa level 4, wala ka pang ipon, wala ka pang emergency fund. At kung may nangyaring emergency, since wala kang ipon, ano mangyari?
Yung nga. Lagi kong ina-explain, no, pag may guest ako katulad ni, ikaw nga yung pambansang wealth coach. Di ba? Para ang layo sa comedy. Pero ang isipin mo, nanggaling kasi ako sa pandemic, na parang doon ko na-realize na hindi pala stable yung stable. Di ba? Na parang, okay, may kinikita ako sa shows. Pero nung nagka-pandemic, talagang naubos yung savings ko. So yun nga yung side na, syempre creative ka, artist ka, Yeah. marami kang pero parang ang hirap magpatawa na parang nakatingin ka sa, yung description ko parang abyss. Parang nakatingin ka lang sa abyss na. So ngayon, nung lumabas from pandemic, lalo pa akong na parang kailangan kong mag-interview ng mga tao na, alam mo yun, parang paano ba and then na-introduce ako sa concept ng emergency funds. Yun yung level 4. Kasi pag may emergency fund ka, may isang taon ka na, just in case na may mangyari, di ba? Pag tinama ka sa level 4, babaksakan mo level 3 lang. Kaya nga yung next push from level 4 to level 5, yun 10 years na, di ba? So just in case may mangyari sa level 5, babaksakan sa level 4. So may buffer ka. So ganun, no? Karamihan nga. And then gines ko rin dito yung, I think friend mo rin, si Wilson Lee Flores. Ay, oo. Ang dami natuwa. And then meron din akong episode na pinag-usapan ko yung kung paano ba humawak ng pera yung mga Hudyo. Kasi parang na-rabbit hole lang ako doon. Totoo yun, Diba? totoo. Parang malikot talaga yung utak ko bilang comedian. Parang, di ba iniisip mo, bakit ganito? So parang sa mga Chinoy naman, meron din certain type of thinking. So parang, paano ka napunta sa ganyang course? Nanggaling ka ba sa mga business? Galing ka ba sa... Kasi alam ko iba talaga pagka ang pagpapalaki, may business mindset, may entrepreneur, na pagka mga Pinoy usually, talagang stable job, alam mo yun, and then... Ako naniniwala ako na, Victor, and then everyone who's listening right now, how you were raised when you were young directly affects the way you view life today. Kung paano ka pinalaki. Diba? Yung parang na-mindset sa akin talaga, yung bata pa, mag-aaral ka mabuti para paglaki mo, magtayo ka ng magandang negosyo. Para ikaw magbigay ng trabaho. Bata pa lang. Oo, tsaka ito, hindi ko makalimutan talaga ng, life-changing tong sinabi ng mama ko. Anak, gusto mo bang yumaman? Opo. Masipag ka ba? Opo. Gagawin mo bang lahat? Opo. Bakit mong pagyayamanin ang ibang tao kung kaya mong pagyamanin ang sarili mo? That thing stuck into my mind. Bata pa ako noon. So sinasabi ko, why will I work for someone to make them rich if I can work for myself and make myself rich? That's the reason why, again, hindi tungo sa pagmamalaki. Dahil maliit ako. 5'5" lang po ang height ko. It stuck into my mind. Kaya nga, I've never applied for a job. Again, there's nothing wrong with employment. Stepping stone yan to learn, to earn. Pero para sa akin, hindi ko naging choice yun. Kahit na struggling ako as a salesperson. Kinikita ko kakaunti lang, irregular yun. Pag may benta, may kita. Pag wala, wala. Pero yun ang path na pinili ko. Kasi parang unlimited na siya no? Hindi, kasi ito yung pinag-aralan ko talaga na sabi ko, paano ba talagang kumita at talagang mamultiply yung pera? There are two ways for you to earn money. Number one, you exchange time for money. You work 8, you get paid 8, 12. Or number two, you exchange results for money. Resulta. Even na magtrabaho ka lang ng isang oras, pero pag ikaw bumenta ka ng 1,000 times o 100 times, kung 10 pesos, at kung piso lang kita mo, kita ka 100. 1,000 times, kita ka 1,000, 10,000, in 1 hour, 10,000 pesos kikitain mo. So that one fascinated me. Kaya nga, 12 years old, nagbebenta na ako. Tapos di ka tumigil from there. Wala na. 48 years na ako sa selling. Ang nakakatakot kasi, namimiss ko pa rin. Kasi galing ako sa banking na 15 months guaranteed yan. So meron talagang titingin ka uli sa abyss. Di ba pag nagsimula ka naman ng anything. Pero ang recent talaga yun nga, naliwanagan ako, yung concept ng emergency funds. Kasi parang ang turo ng, alam ko dati, parang i-invest mo lahat. Or ganun. Pero importante pala yung emergency funds na 1 year ng siya. Ng your monthly expense. Monthly expenses. So kailangan alam mo rin yun. Yung magkano yung gastusin mo buwan-buwan. Tubig, kuryente, upa,
mortgage, dapat nakaano yun. Ideal talaga 1 year, pero kung hindi mo kaya at least 3 months. Oo. Di ba? Kunyari, may Sana ba mortgage ako ngayon? Oo. Kunyari, may mortgage ka kasama yung bahay, 70,000. May 210 ka. Just in case na mawala ka ng work, pati mortgage mo, mababayaran mo 3 months na hindi ka mapipilitan na mangutang o magkaroon ka ng financial stress. Oo, so kailangan talaga may emergency fund. Katulad ng naano talaga ako nung feeling ko lahat naman Na? nung pandemic, talagang nasira yung konsepto mo ng kung ano man yung stable. Yeah, kasi nga, ang minsan hand-to-mouth existence eh. Di ba yung parang may aasahan ka na pagpapasok, biglang nag-dry up yan, pero wala ka nakapondo. Talagang tatamaan ka. Sa tingin ko sa experience mo as a wealth coach, sa imagination ko lang, di ko alam kung tama, mas madaling makinig sa'yo yung mga nandun sa level 1, level 2, yung mga arawan at weekly versus yung mga komportable na. Kunyari may monthly na or di ba yung perception nga sa Pinas, mahilig sa forma yung Pinoy di ba? Parang may kotse ka, may rinirenta kang okay. Parang hindi ka na makikinig sa iba eh. Tama. Parang kampante ka na. Yun yung nakita kong difference nung ini-interview ko nga sina Lance, sina Wilson Flores, na parang meron talagang gusto nila ng something more na Hindi, yeah, I do agree with you. Alam mo, mahirap lagyan ng tubig ang isang basong punong-puno na ng tubig. Tatapon siya. You cannot fill a glass when the glass is already full. So you can only fill an empty glass. Unless the person, whether you're established or hindi ka pa established, may pera ka wala. Kung empty ka, di ba? Pwede kang malagyan eh. Yun ang reason why ako up to this very stage, Victor, at saka lahat ng mga nakikinig, I still feel that I'm empty. Meaning parang empty knowledge? No, not empty knowledge, but empty pa rin ako in terms of yung, pwede pa rin akong, marami pa akong hindi ko alam. Kasi kung, honestly, kung alam ko na talaga yung alam ko, dapat kinikita ko na yung target na ini-income ko per day. Hindi mo pa naabot yung target na yun? Hindi pa. Gusto mo malaman kung magkano? Magkano? Secret. Nagpa-teaser ka pa. Pero ano yun, target mo yun ever since, so pag na-achieve mo na, dadagdagan mo ulit? Hindi, parang sa akin lang, it's an income na probably at this stage of my life. It's called a BHAG. Ang ibig sabihin ng BHAG, big, hairy, audacious goal. Again, walang walang basagan ng trip to. No? Kung happy ka na sa 100,000 income mo a month, okay na yun, o 200. No, there's nothing wrong, di ba, if you want to aspire for more. Ako, ang goal ko is 1 million pesos net income per day. Per day? Per day. Yeah. Wow. So, hindi ko pa tinatamaan yun. So, per month, mga ano yun? 30 million. 30 million. 1 year, 360. At alam ko kung anong dahilan kung bakit ko gustong kitain yun. Gusto mo malaman? Para ma-share sa akin. Thank you. Thank you for listening. Hindi. Bakit? Because ang goal ko is to give 90% away. 900,000 pesos per day gusto kong pamigay. Kasi, sa totoo lang, number one, principle in life, you can never give what you do not have. Kahit maraming lumalapit na kamuhan, Victor, maraming lumalapit sa atin na humingi ng tulong. Kahit gusto mo tulungan, pero kung wala ka mismo, anong tutulong mo? Number two, alam ko yung purpose na kung bakit tayo binibless ni Lord. Diba? The reason why God wants to bless you and me so that we can become a blessing to others. Pinagpala tayo para maging pagpapala sa iba. Unfortunately, hindi ko lang alam kay Victor, hindi ako pinagpala sa looks eh. nung nagsabog si Lord ng looks, absent ako. Oo. At saka height, absent ako. So, yun, pero binigay sa akin ni Lord yung kakayanan talaga na gumawa ng pera. I have really the gift of making money. Oh. Pinakita sa akin ni Chinky yung yung naisip niyang ipon box. Oo. Pagka napuno mo yun, 60,000. So, ganun yung yung business mindset na na-hone mula nung 12 years old, no? Na parang nakakita ka ng box, may nabigay sa'yo regalo,
Tapos naging business idea. Totoo. Tapos parang millions sold agad. Yeah, totoo yun. Guys, I always tell people, no, yung parang hindi mo kailangan talaga ng puhunan kung ano eh. Kasi marami nagsasabi, hindi ako makapag-umpisa ng negosyo dahil wala akong pera. Eh kung ganun ka mag-isip, sige, bigyan mo ng 1 milyon ang isang taong walang alam, kaalam-alam sa buhay. Balikan mo siya after 1 year. Oo. Ubus yan. Tanggalin mo ang kayamanan ng isang bilyonaryo. Di ba? Lahat ng negosyo, balikan mo siya after 1 year. May pera na ulit yun. Yun yung magandang perspective. Yeah. Kasi nga, unfortunately, sa ano rin natin, na ano rin naman, magandang intention, yung dumating sa akin is, hanggat kung ano yung meron ako, tutulong ko agad lahat. Na parang, gaya na sinabi mo, kung wala ka, tapos tumulong ka agad. Yun yung mentality, I think, na prevalent sa mga Pilipino, lalo na sa mga relatives natin. Di ba? Or, kunyari, nakita ka lang sa hindi, alam mo naman to, di ba, galing ka rin sa pelikula. Yung iba, pag nakita ka lang sa TV, feeling nila, mayaman ka na or marirealize mo na no? Iba pala sa Pilipinas, no? Di ba? Walang royalties, walang, iba eh. So parang, minsan, pag may lumalapit ng tulong, ano yung criteria mo? May nabasa kasi ako sa libro na, bago ka tumulong, meron kang 6 months emergency fund at bayad na yung Utang. life insurance mo, tsaka utang. Well, so meron ka bang ganun na ano? Siguro ang criteria siguro sa pagpapautang is, number 1, una, kung gusto mo talaga magpautang, kakayanan mo. Di ba? Again, hindi ka naman pwedeng magbigay na hindi mo kaya. Pero minsan nakakalungkot sa sobrang matulungin, mangungutang para mangutang. Pagpautang. That's number 1. Number 2, kakayanan din ng tao na pinapautangan mo na magbayad. Oo. I-check mo rin. Di ba? Kung hindi niya kaya, ba't pa siya papautangin? Di ba? Tumulong ka na lang. Di ba? At yung ika nga yung katapatan ng taong nangungutang. Alam mo bang may isang salita yun na baka mangutang lang. Alam nyo, sa totoo lang, napakadaling mangutang pero napakahirap magbayad. At siguro, ikaw naman, nagpautang ka na. Nung nangungutang, napakabait. Nung maniningil sila ng Sila na parang may galit. utang na loob ka pa. Oo, di ba? Sila galit. Pagagalitan ka pa, di ba? Ang kapal na mukha mo, naniningil ka sa akin. Ha? Bakit? Sa dami-dami ng kaibigan ko, ikaw nga pinili ko. May utang na loob ka pa. Grabe talaga, no? Yung parang, yung taong inutangan pa, siya pa nahihiya maningil. Oo. Kaya nga, for me, Victor, what I do is, me and my wife, pag may nangutang sa amin, tumutulong na lang kami. As in, hindi na utang, parang... Hindi, parang sinasabi ko niya rin, nangutang ng 50K. Mm. Mag-usap kami, anong kaya nating ibigay na kahit na hindi na isole? Ganun. Oo, hindi masisira ang finances natin, hindi masisira ang relasyon natin sa tao. O kanyari, 5K. Pare, pasensya ka 5,000 na. So, kung nakakaluwag-luwag ka, ibalik mo. Pag bumalik, praise the Lord. Pag di bumalik, condolence. Abulo na yun. Oo. At pag bumalik, may mga iba nag-return of the comeback. Di ba? Uy, pare, baka pwedeng po utang. Ngayon, may dahilan ka na. Di ba? I know what you did last summer. Di ba? Pasensya ka na, pare. Gusto ko itang pang pautang. Pero, ano sabihin ko sa misis ko? Di ba? Remember what you did last night? Yung 5,000. Oo. Di ba? Parang, meron ka ng track record niya. Oo. So, may ano ka na. May way ka na to say no politely. Oo. Tsaka ang gusto ko nung nag-usap kami ni Chinky, parang napakatabu kasi sa Pilipinas ng usapang pera sa totoo lang, di ba? Na parang kami, komedyante, parang pag-uusapan mo mga green jokes, ganyan, okay lang. Pero pag pinag-usapan na yung pera, parang offensive yan. Kasi nga sinasabi nga, it's personal finance. Pag-uusapan ng pera. Yung pera mo, pera ko. Pera mo. Di ba? Yung pera ko. Parang ganun, walang pakialaman. Pero ano yung, sa experience mo, paano kaya ma-open pa yung magiging empty uli yung mindset ng mga taong komportable na. Kumbaga, ano yung happy balance between masaya na ako sa kung ano meron ako tsaka yung pwede pang... Kasi sa totoo lang, kung umunlad yung mga tao, unlad din yung bansa. Di ba? Ganun naman eh. And like ko sinasabi sa podcast, once umunlad yung bansa,
Marami ng disposable income. Totoo. Pwede na kami makatour. Kasi kunyari sa States, di ba? Oh, tour dates, Texas, Minnesota. Ang daming meron silang theaters doon. Unfortunately sa Pilipinas, ilan ba naman yung developed metropolis natin dito, di ba? Totoo. Metro Manila. So parang nalilimit din yung... Yeah. So parang meron din akong hidden wish na kunyari may genie. Sana maging first world yung Pilipinas. Di ba? Parang masaya. Totoo yun. Totoo yun. Mas ma-value ka as artist, yung entertainment, mabibigyan ng... Yan, kasi pagka ang tao kumikita, nagkakaroon ng buying power, purchasing power, at gumaganda ekonomiya. Diba? Yung negosyo kumikita. Pag ang negosyo kumikita, kailangan pa ng tao. Diba? Yung tao mabibigyan ng trabaho. Pag nabigyan ng trabaho, may pera sila na panggastos. Kikita ulit ang negosyo. Magbibuild ulit ng trabaho. Oo. Tapos makagastos, umiikot siya. Yan Parang yung magandaan. Oo. Pero yung sinasabi mo kanina, siguro let's put it to the balance, no? Yung, kailan masasabi na talagang how much is enough? Yun. O di ba baka pera ng pinag-uusapan. Ako, parang philosophy ko lang naman sa buhay ito. Sa araw-araw, you should learn how to be grateful and thankful. You should be contented with what you have. But you should not be satisfied. Parang gulo, di ba? Lord, I'm thankful and grateful na kumakain ako isang beses ang araw. Lord, I'm thankful and grateful na may pamasaya ko. Lord, I'm thankful and grateful na may maliit akong tirahan. But I am not satisfied. Bakit? Lord, I'm thankful and grateful na meron akong kinakain isang beses ang araw. Pero darating yung araw, kakain ako ng 3 beses ang araw. I'm thankful and grateful na may pamasaya ko ngayon. Pero darating ang araw, magkakaroon ako sarili kong sasakyan. I'm thankful and grateful na may maliit akong tirahan ngayon. Pero darating pa noon, magkakaroon ako ng sarili kong malaking bahay. Because I do believe the good days are not behind you, but the good days are ahead of you. Yan naman ang plano ng Diyos eh. God has a plan to prosper you, not to harm you, to give you hope in a future. He wants to make you the head, not the tail. He wants to make you the lender, not the borrower. He wants to put you at the top, never be at the bottom. So kung nandito ka pa, hindi pa tapos ang trabaho ng Diyos sa buhay mo kasi gusto kang iangat. Kasi ako Katoliko ka, no? Catholic. No, I'm Christian. evangelical. I believe that Jesus died in the cross and then saved me from my sins. Ako, I'm not a religious person, but I'm a very spiritual person. Iba kasi yung religious eh. Gets. Yung ginagawa mo for the sake of. Parang mas, yun din yung isang premise ko minsan, hindi ko sinasabing pero kadalasan, meron mga turo rin yung relihiyon na parang ganun na lang na be satisfied or suffer. Diba? So pwede ka rin pala maging spiritual na dun sa, kasi nakausap ko si Sir Wilson din. Ano naman siya? Nakalimutan ko anong religion niya. Pero Ano yun? Hindi rin Pandesal? Ano yun? pandesal. Yun ang kanyang prayers niya, pandesal. Pero yun nga, pwede ka rin maging spiritual na, yun yung point ko sa Judaism din eh. Yung parang minsan, nandun na yung turo ng finances, hindi ka nalalabas dun sa turo ng spirituality. Kasi may mga unfortunately, kasi interpretation yan, di ba? Meron na, katulad sa TV, di ba? Pag mayaman, salbahe, di ba? Ganon. Tapos, yung mga jokes ko sa Instagram hindi naman ang problema dyan, greed. Na pag mayaman ka, kailangan ibigay mo. Tapos parang ako, hindi muna eh. Di ba? Parang hindi porke meron ka, magbibigay ka agad. Di ba dapat parang feeling ko, marunong ka muna magtago ng pera. Lalo na sa mga artist, mga businessman. Yeah. Parang creative ka and then kukuha ka ng malaking pera. Ang daming kwento sa mga artista, kunwari, di ba? Okay, nagkaroon sila ng soap. Papainom sila sa barangay. Ayun, makikita mo sa isang segment ng television na humingi ng tulong. Lang yung ganun. Nakakalungkot. So parang kailangan ko talaga bilang artist na wala man akong pension sa, alam mo yun? Yeah, walang Wala akong pension eh. Wala akong insurance na galing sa company. Yeah. So talaga iniipon ko lahat. And kaya nagra-rabbit hole ako sa mga chingkitan ko. Ano pang makakuha kong advice? Hindi, alam mo, importante talaga yung yung sinasabi ko na financial literacy. Kailangan matuto ka talaga pagdating sa pera. Pag hindi ka natuto talagang kawawa ka talaga. Oo. Mahirap maging mahirap. Iba yung tingin sa'yo ng tao pag wala kang pera.
Nanggaling ka ba dun sa ganong situation? Naghirap or... Oo naman. Lahat naman tayo. Ako siguro, ako yung lumaking tondo, hindi ako lumaki sa farm, no? At di ko kasama si Alice. Kamukha lang kami. Oo. Pero, during that time talaga, naluging negosyo ng aking ama. 3 years. Grabe. Hindi ko makalimutan yung one of the moments na naputulan kami ng kuryente, Victor. 1 week kami walang kuryente. Tapos may mga kapitbahay kami na dumaan sa bahay. Oh, hindi naman brownout. Ba't wala kayong kuryente? Buong tapang ko sinagot, bakit ka nakikialam? Nagki-candlelight dinner kami. Huwag kayong makialam. Yun. Pero grabe talaga yung shame. Tapos sa school, yung mga may kaya, di ba? Iba yung grouping sa mga wala. And then isa pang unforgettable na hindi ko makalimutan, family reunion. Yung mga may kaya silang unang kakain. Ah, talaga? Grabe. Kaya nga, naging ano ko yun naging panata ako sarili ko na gusto ko talagang umasenso, umadlad at yumaman. Yun talaga no? Parang naranasan mo pala. Kaya Yeah. kaya nga pag katulad ko, hindi naman ako nanggaling sa... Luckily, swerte yung mga magulang ko, no? Kumbaga hindi nagutom, hindi na ano. So parang, yun paano mo hahanapin yung happy medium na masaya na ako, pero mas gusto ko pa. And I think, isa sa problema ng generation ko, yung bahay at lupa talaga. May pag-asa pa ba? Kasi parang, ang isang lote, di ba, parang 10 million or something, tapos papatayo ka pang bahay. Or yung bahay, 5 million. Hindi ko alam Siyempre, tumitingin ako sa malapit sa akin, di ba? Meron naman mga bahay na 3 million, 4 million. Pero anong suggestion mo sa generation namin at saka yung mga younger na habang nag-iipon ka, tumataas din yung bahay at lupa na bibilin mo. So ano yung best way na makahabol ka sa inflation ng kondo, bahay at lupa? Magandang tanong yun. Siguro, if there's only one thing na mapupulot nyo sa podcast na ito, dahil alam kong wala kayong napupulot sa episode na ito. meron naman. Ito yung formula. If you can only write this down. As your income increases, you don't immediately increase your standard of living and spending, but you increase your standard of saving and investing. Okay. That's how you beat inflation. So paano? Sige, kaya ba natin mag-save ng 5% from our income? Kaya? 5% another for investment. 90% spending. Kunyari, 20,000, 5% is 1,000. Saving, 1,000. Investing, 18,000 spending. Yan ang lifestyle mo. So pag tumaas ang income mo, mga kapatid, huwag mo itaas agad yung spending mo. Itaas mo yung savings mo. Gawin mo ng 10, 10, 80. Pag tumaas income, 10, 20, 70. Pag tumaas income, 20, 20, 60. Pag tumaas ang income, 20, 30, 50. So let's say umabot ka na sa 100,000 a month. Ang formula mo na hindi na 5, 5, 10. Ang formula mo na 20, 30, 50. Okay. Ano yung 50% ng 100,000? 50. 50,000. So compared to 18,000 spending and 50, ano mas maganda? 18 o 50? 50. Imagine mo. Despite na binabaan mo yung percentage, dati 90% yan Ginawa mo ng 50. Tumaas pa rin yung lifestyle mo. Okay. Pero ito yung best news, good news. Ano yung 20% ng 100,000? 20? Every month may savings kang 20,000. Ano yung 30% ng 100,000? 30,000. Every month may 30,000 kang pang-invest. Habang, di ba, imagine mo, Oo. habang gumanda lifestyle mo from 18 to 50, pero mayroon kang ipon na per month na 20,000, may pang-invest ka sa lupa na 30,000 a month. Ah, okay. Mapipili mo na yung gusto mo. Sa mga mahina sa math, pwede nyo i-reply to. Kasi mahina ako sa math din Opo. Pero nagigets ko yung point Di ba? Na abang tumataas yung income mo,
tataas yung spending mo pero liliit yung percent of spending. So, kunya, imagine mo 200,000 ka na. Oo. 50%, 100K. 100K. Ano yung 20% ng 200,000? 40,000 yun. 40,000. Ano yung 30% ng 20,000? 60,000 pare. Imagine mo, merong 60,000 na pang-invest mo sa lupa. Sa tingin ko iniisip ng mga tao hindi nila kaya kasi hindi nila minamat. Kasi mahirap pero Alam mo, once i-track mo, feeling ko makikita mo na no? Alam mo, Madali lang. Guys, itong episode na ito nakakayaman talaga. Kaya nga warning to Kung ayaw nyo talagang yumaman, patayin nyo na. Pero kung gusto mo talagang lalo ka pang yumaman, pakinggan mo to. Ito, let me encourage you. Especially the young people nowadays. Di ba yung parang dati, yung kumita ka ng siguro 20,000 a month, 20 to 30. Nangarap ka na kumita ng 50 a month Tama? Pero nung hindi mo pa kinikita, parang imposible yan Pero naalala mo, nung unang kinita mong 50,000 naman, naalala mo ba yun? Anong sinabi mo sa sarili mo? Ay, kaya ko pala. Tama? Pero ang question, the following months, bumaba ka ba o nag-target ka ng mas mataas? Tumaas. 100K. Oo. Imposible yun. Naalala mo nung tinamaan mo yung first 100K mo. Oo. Ano sinabi sa sarili mo? Ay, kaya ko pala. Tama o mali? Totoo. Next question, bumaba ka ba ulit o tumarget ka na mas mataas? Mas mataas ulit. Exactly. Without you knowing, nagkakaroon ka ng kaya ko pala mentality. Okay. So, ganun din sa saving, no? Once... Yes. Imposible dati makaipon. Oo. Pero nakaipon, ay, kaya ko pala. Hindi ka na bababa. Pupunta ka na sa taas. So, ang importante guys, ito lang I always tell people, making your first million is the hardest. But the next millions are easy. Kasi hindi pera ang pinag-uusapan natin Yung nababago sa yung psychological Totoo yan. Psychological limit mo Do you get it? Oo. I-relate ko lang sa stand-up nung unang 1 hour special, kunyari. Paano ko kaabot na sa oras? Nako, mahirap hilain yun. Di ba? Ikukumpuni mo, tapos yung... Or 30 minutes. Gusto ko 30 minutes na hindi ko naman uulitin lahat last year. Tapos nag-enjoy ako. Pagtingin ko sa timer, parang 26 na. Wala na, hindi ko naubos. So parang may ganun din yung endurance nga. Totoo. Na parang sa ngayon, akala mo kaya mo lang 5 minutes na nakakatawa. Tapos, paano ko 20 minutes? Nakatingin lang sa akin, nakakatawa ko 20. Parang ganun din. Tama. And yun nga, totoo yung sinabi mo rin na sana hindi ako i-audit. Pero yung pag nakuha mo na yung earning goal mo, parang nakakaano siya na kaya ngayon, may show ako sa August 16 sa Erwin Theater Ateneo. Wow. Parang tinatarget ko na 1,000. Wow. Kahit hindi ko ma-reach yun, kung umabot ako ng, di ba, 600, 800, 900, bagong ano na sa utak ko yun. Yeah. Hindi, ito yung ang, syempre, pag tinamaan mo yung 1,000, hindi ka na bababa sa 1,000 sa next. Kasi, nagawa ko na yan Kaya nga, guys, I wanna encourage you, The reason why na hindi mo pa tinatamaan, kasi hindi ka naniniwala Ganda. Gusto mo, pero ang tanong, naniniwala ka ba? Wala pa akong tao nakausap na gusto mo hindi, ayaw ko, gusto kong maghiram. Alam mo, plano ko sa buhay, maging taong grasa Walang ganun. Di ba? So, natawa ako, pero... Pero, yun nga, maraming gustong yumaman, pero iilan lang ang naniniwala na sila ay yayaman. Maraming gustong magkaroon ng malaking bahay, pero ilan lang ang naniniwala na sila ay magkakaroon ng malaking bahay. So, I just want to encourage you na talagang, maniwala ka. Paano ka maniniwala? Maniwala ka sa maliliit muna. Baby steps. Kunyari, kung gusto mong karoon ng ipon ng 1,000,000, umpisa ka sa piso. Iso, 100,000, 1,000, 100,000, milyon. Pero, ang problema nga minsan, naiinip, gusto agad yung 1,000,000. Kaya, quick money, easy money. Gusto ko naman sila encourage din na i-rewind yung
percent. Kasi parang komplikado lang siya pakinggan. Pero pag nagets mo, magigets mo eh. Ano rin yan eh, luckily nung college ako, may, kwento ko nga yun sa interview natin. Meron akong teacher na binigyan kami ng papel na i-compute nyo yung net worth nyo, parang ganun. Ay, oo. Ito, assets, liability. So parang doon ako nagkaroon ng, tsaka kailangan itatrack mo lahat talaga ng gastos. So yun ang isang nakuha kong discipline talaga. Tama. Kahit kunyari, umihi ako sa CR ng mall, 5 pesos. Lista mo. Nakalista. So parang pagka may ganun na, and with yung percentage nga na, at saka ang dali na ngayon with May app na eh. may app na. At saka hindi ko lang sasabihin yung brand kasi hindi sila nagbayad. Oo nga, hindi Pero sila kung sponsor eh. gusto niyo mag-sponsor, Pwede rin. pwede. Pero ang dali na ngayon sa mga e-bank. Totoo. Kasi dati time deposit, pupunta ka pa sa bangko. Oo. May time deposit certificate. Alam mo yun, physically. Tapos 5 ata yung pipirmahan mo back to back. Ito sa app ko ngayon, Oo. na in-endorse ko dati pero hindi ako binayaran ngayon. So, hanapin nyo lang sa feed ko kung sino siya. As in, para ka lang naglalaro. Totoo. Tapos, ang dali na mag-percent. Kunyari, may pumasok na pera, ililipat ko lang doon. 10% At saka hindi lang dito. yun. May mga Ang dali iba, na. nagbabayad pa noon daily yung interest. Oh, yun, oo. Tapos, makikita mo talaga. So, yun nga, laking tulong ng apps. Meron ka bang mga apps na i-recommend kahit hindi sponsored? Like, ano ba kailangan? Meron kasi ako like income expense tracker app. Ano pa ba may mga pwede? Siguro ang iwasan mo na lang online lending app. Yun muna ang iniwasan mo. Grabe yung interest doon. Napag-usapan natin, no? 0.75 a day. Percent. Oo, nakakaawa talaga yung mga taong pumapasok doon sa mga na-scam. Tapos, siyempre, ang sa akin lang talaga, ang goal lang talaga, kahit na mag-app ka, magpapel ka, mag-notebook ka, kung ano man style mo, ang importante lang. Kasi, hindi lang financial literacy importante. Ang importante, Victor at mga nakikinig, financial discipline. Yun. Ano na siya eh. Andiyan na yung emotion. Andiyan na yung mental, alam mo yung mental health mo. Yan yung healing of the inner child mo. Oo, yun. Oo, di ba? Oo. Ikaw, kunyari, mahilig ka sa art. Oo. So parang na-marry mo pa rin yung investment sa inner child mo. Hindi naman. Kasi iba na yun. Kasi whenever we purchase yung mga investment parate, it's only siguro 2 to 5% of our ganun kaliit lang. Okay. Yung parang sinasabi ko na okay. Enjoyment naman. We set aside everyone naman. Siguro kami nasa art kami pero yung mga iba enjoyment is travel. Oo. Di ba? Iba-iba eh. Kaya walang basagan ng trip yan. Ang importante, nung ginamit mo yan na nag-enjoy ka, gumanda ba buhay mo o lalong nahirapan ang buhay mo? Pag gumanda ang buhay mo, ibig sabihin tama ang ginagawa mo. Pero pagka nahirapan ang buhay mo, baka may mali kang ginagawa. Ikaw bilang, yun talaga, no? Yung balance rin ng enjoyment nga. Yeah. Tsaka, kumbaga naka-percent pa rin, 2 to 5%. Yeah, okay lang. Kasi parang ganito lang yan. Kung may bibiling ka, di ba, na bagay, parang tanong mo, patak ba yan o buhos? Pag patak, barya lang yan. Di ba? Kunyari, bibili ka ng, ito yung parating formula ko in my mind. If I buy something, I always multiply it by 5. Kung kaya kong bilhin yan times 5, bibiling ko siya. Proportion yan sa income ko. Kunyari, bibili ako ng kape, 200 pesos. Times 5 ko siya. Magkano? 1,000. Proportion sa income ko, ano yung portion nun? Kung let's say, kung 1 million a day ka, di maliit na na. if not, di ba kunyari 100,000 ka. That's only 1%. Di ba yung 1,000? Di ba? So, afford mo. Pero kung ang sweldo mo, di ba, 20,000, 30,000, tapos bibili kang kape 1,000, ilang percent yun? Di ba? Almost, 30% na ng sweldo mo yun, di ba? O di ba? Or 3%, basta, or less. Pero yun nga, siguro ang afford mo, yung 3-in-1. Ang 3-in-1 is 20 times 5, 100. Kung sweldo mo, 20 to 30,000, kaya mo yung 100 pesos. Di ba? So, ako parati ko sinasabi nga, alam mo walang bagay na sa mundong ibabaw na ito na create na mahal.
Naniniwala ka? Sa ngayon, hindi pa eh. Marami pang bagay na mahal sa akin eh. Hindi, depende yan sa kakayanan mo. Oo, yun nga. Kunyari, para sa atin, kumain tayo sa fast food. Oo. Mura mahal. Mura. Pero para sa isang taong grasa, mahal yun. Mm. Pag kumain ka sa yung steak na 25,000, mura mahal. Mahal na yun. Pero para sa taong kumikita ng 1 million, 2 million, mura yun. Kaya may bumibili ng yung mga Rolex, mga Birkin na bag. Kasi nga, based on their proportion ng income nila, wala, bariya yan. Mm. Afford nila. Kaya nga, I want you to change na instead of sabihin mo, ay, mahal, I cannot afford it. No. Bakit di mo tanongin sarili mo, anong pwede kong gawin in order for me to afford it? Ano pwede kong diskarte para ma-afford ko to? Madalas kong tinatanong sa utak ko yan eh. Talaga? Yung parang, paano ko ba i-afford to? Oo. Hindi, kasi pagka ganun ka mag-isip, nabibigyan ka ng pag-asa eh. Na-challenge ka, na-inspire ka to think of ways na para ma-afford mo siya. Kaya sabihin mo, ay, hindi ko na ma-afford yan. Ba't ko palulukohin sarili ko? So, ang nangyayari niyan, you're living a mediocre and miserable life. If you limit yourself. Diba? So, birong wealth coach, sino naman yung mga wealth coach mo rin? Yeah. Ako, honestly, Locally and internationally? yeah, I cannot coach myself, definitely. Kasi sa totoo lang, ikaw nakikinig at nanonood ka dito. Mabilis magbigay ng payo sa ibang tao, pero napakahirap payuhan ng sarili mo. So definitely, my mentor here in the Philippines is Francis Kong. He is the one coaching me in my career, in my business. Tapos, America or yung abroad, I look up to the late Zig Ziglar. Si Selling siya. Yeah. Not only selling, talagang yung principle based siya. Yung talagang isang philosophy na natutunan ko sa kanya that I still carry on today that's really helping me with my career is this. Just help enough other people to get what they want and you will also get what you want in life. Tulungan mo sila na makuha nila kung anong gusto nila. Pag natulungan mo sila, babalik yan sa'yo. So service. Yeah. Service. Lahat naman ginagawa ko eh. Like for example, yung unang paglabas ko sa YouTube around 18 years ago. Di ba? Wala naman monetization yun eh. Ang monetization na I think 2018, 19. Pero ako, so some people say, hindi, nag-content ka lang para kumita. Nag-content ako kasi maraming mga OFW na hindi nakaka-attend ng mga seminar ko dito sa Pilipinas. Kaya gumawa ko ng mga videos na libre para maabot sila. Yung yung mga OFW, magandang cause yan kasi ang daming ang mga joke na ganun na parang kumikita yung OFW, dadalhin dito. Tapos may project po kami. Tapos papang computer, papang... Diba? Yung parang ito para ipapadala nila para sa panggawa ng bahay. Tapos pag uwi nila, para asan yung bahay? Wala. So parang yun din isang naging mission mo yung mga OFW. Nakakaano rin no? Parang nakakalungkot na. Kasi malungkot yung buhay nila doon. Yeah. Tapos ang dami ring joke sa TikTok na joke tsaka hinaing. Alam mo yung gano'n? Totoo. Na sila yung OFW. Tapos pag nakita silang nag-selfie sa airport, andyan na yung mga message ng auntie nila na makalimutan yung pasalubong. Size ko. Size 7. Oo. Grabe talaga. Alam mo, nakakaawa talaga. Kaya, yun. And I'm really so thankful and blessed, Victor, honestly, na binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos ng ganitong plataforma at the same time pagkakataon upang may hayag yung magandang balita kung paano makakaahon sa kahirapan. Ako naniniwala ako talagang darating ang panahon that Filipinos will become financially free. Ako naniniwala ako. Kasi ako naniniwala rin ako dapat bawat Pilipino maging iponaryo. Yan. Ang ganda nga ng branding nun eh. Bilang someone na may mga intellectual. Di ba mahilig tayo ang ganda ng iponaryo tapos nasabi mo na ang inspiration mo ay parang katipunero, di ba? Oo. Kasi di ba yung mga katipunero, di ba, nakipaghimagsikan, lumaban. Ang pinaglalabanan niya during that time, syempre, nung inaalipin tayo. Ngayon, kahit tayo po ay malaya, pero inaalipin pa rin tayo ng kahirapan. Inaalipin pa rin tayo ng wala tayong choice. Di ba? Hindi ka makapili kung saan mo papaaralin, anak. Hindi mo ka makapili kung saan ka pwedeng tumira. Hindi ka makapili kung saan mo pagagamot ang mga mahal mo sa buhay dahil nga sa kahirapan.
So ngayon, ako talagang gusto ko talaga na makatulong kahit na hindi yumaman pero umasenso, umunlad ang bawat Pilipino. Ano yung definition mo ng asenso unlad? Ganyan. Kasi siguro sa Instagram, makita mo yung asenso unlad, private jet, Europe every week. Diba? Parang ano yung definition mo ng... Ako yung asenso at unlad, yung parang iniisip ko lang, yung parang hindi nila poproblemahin kung magkano ang kailangang bayaran nila sa kanilang mga pangailangan. Yung pamamalengke nila, hindi nila poproblemahin kung saan nila pag-aaralin yung anak nila. Kahit di sila mayaman. Yung para sa akin, yun lang eh. Magandang batayan na yan eh. Kung umasenso ka, umunlad ka sa buhay. Oo. So ano talaga yan? Nandun sa mga level 4, ganun. Na parang may one... Kasi pagka nandun na may 1 year kang emergency funds, Yeah. or not necessarily. Yeah, definitely. Maganda Diba? yun. Kasi ito lang kunyari, ikaw nabubuhay ka lang sa 15,000 a month. Kontento ka na sa 15. Diba? Kung may 1 year ka, 180,000 lang yun. Diba? Kung may 180,000 kang ipon, may 1 year kang emergency fund, kumpara mo sa isang taong kumikita ng 1 milyon, isang buwan, pero gumagastos ng 1.2. Yun, walang ipon. May utang pa. Ikaw, may ipon, wala kang utang. Sa mata ng tao, mas maganda yung buhay ng 1 million na income, pero lubog sa utang. Pero sa totoo lang, kung titignan mo, yung taong kumikita lang ng 15,000 a month, na mayroon ng 180,000 sa bangko, nakakatulong na mahimbing yun. So subjective din talaga no? Kung ano yung... Tsaka yung sinabi mong ano yung mahal. Kasi kunyari hobby mo art. Kunyari, bebentahan kita ng something na hindi mo gusto. Baka, kunyari, bibili ka ng art na 2 million, sabihin natin. Parang kaya, okay lang sa'yo Hindi, yun. para sa akin, yung 2 million, kung nakita ko, wow, this is really, one of its own kind. Tapos yung appreciation value in the near future, pwedeng maging 10 million, 20 million. Mura yun. Mura yun. Pero may mga bagay na, kunyari, 10,000, namamahalan ka. Oo, sabi ko, anong ba? Ano yung mga ganun sa'yo? Yung parang, hindi sulit 2 million mura sa'yo, pero 10,000. Kasi kung sa akin, kunyari, sapatos. Hindi ako mahilig sa sapatos talaga. Yung sapatos, 5,000. Pucha, mahal naman sa 5,000. Ako nga, 2.5 lang. 2,500. Sapatos din sa'yo. Wala kang... Again, walang masama kung maganda sapatos mo, maganda damit mo. Again, kanya-kanyang trip lang to. Ako, pagdating sapatos, damit, medyas, brief. Wala kang pake. Wala. Alam mo ba, ito. Stretchable na pants to eh. Oo. 250 to eh. So may mga bagay rin na kuripot ka. Oo naman. Pero may bagay na 2 million mura sa'yo. Medyas ko, 120. 1 dozen. 10 isa. Isa-isa. Sabi nga mismo, ba't ka bumibili ng ganun? Kayo kung mabutas kahit napalitan ko ng 100 beses yan eh. Diba? Oo. Wala naman nakakita kung anong medyas ko. Wala naman nakakita kung anong brief ko. May ganun talaga, no? Ano yung trip? Hobbies din eh. May episode ako na ganun, di ba? Yung iba talaga, relos. Yung nga, sinabi mo, di ba? Walang masama kung gusto mo bumili ng Rolex. Oo. Kung trip mo. Kung kaya mo. Pera mo naman yan eh. Di ba? Kasi yun nga minsan ng ay naku, wag ka makinig kay Chinky. Magiging miserable ang buhay mo. Paano naging miserable ang buhay ko? Di ba? Ako, ito lang eh. First, I teach people about on how to become financially literate. Second, I encourage people to be financially disciplined. And the third, the most important thing is this. Ito lang. Gusto mo maging financially stable? Ikaw, nakikinig ka, gusto mo maging financially stable? Of course. Pero unfortunately, no one can be financially stable. Even me. Bakit? The more you earn, the more you spend. Ganun talaga? Ano yung psychology na talaga yan? Ano? Hindi, syempre. Ikaw, wala kang bahay ngayon. Gusto mo magkabahay, bumili ka na. Meron ka na. Nung magkabahay ka na, sandali lang. Kailangan magka-investment tayo. Kung tumanda tayo, wala na papasok. Bili tayo lupa at saka bahay. May investment ka na. May pumaba. Sandali lang. Pag tumanda tayo, kailangan may rest house tayo. Walang katapusan to, kapatid. Oo. Diba? So, if you are pursuing financial stability, maniwala ka. 80 ka na, hindi ka pa stable. So,
how can you achieve financial peace or freedom? The goal in life is not to pursue financial stability, but the goal in life is to practice financial responsibility. Kung magkano kinikita mo ngayon, pagkasyahin mo. Ito, tinanong ko rin to sa interview natin. Nandun na kasi ako sa edad na yun 38 na ako. So, marami rin akong Ano yung peers. address mo? Ha? Number 38 address mo? Ano siya? Kung ilan ang pera ko sa wallet. Pero, andun na ako sa edad na, siyempre, yung mga peers ko rin, and even younger than me, umi-edad na yung magulang. Yeah. And unfortunately, maraming na hospital. Di ba? Ano siya ang tawag sa amin minsan, sandwich generation. Exactly. Kasi, inaalagaan mo yung magulang mo and at the same time, meron ka anak, meron ka sariling buhay. Yeah. Ang hirap din na buti wala pa akong anak, pero yung mga peers na nakikita ko, minsan talaga nauubusan ng ipon or ano dahil sa magulang na. So ano yung solution dun? Dapat bang mag-ipon sila ng ready cash or dapat ba kunan nila yung insurance? And if insurance, anong klase na insurance for Alam mo, parents? maganda yan. Kung kaya mo pang una, let's look at the urgent. Ang isang unang bubutas talaga ng bulsa nyo are hospital bills. So ang urgent, kung kaya pa silang makover ng yung parang tinatawag na HMO, yung health maintenance. HMO. I-cover nyo yung mga parents nyo. Oo. Kasi, siyempre, malaking gastusin Bawal magkasakit nga, di ba? Pangalawa, I would suggest kung ikaw talaga ang breadwinner ng pamilya, kunan mo, kung kaya pa, kunan mo ng life insurance sa mga magulang mo. At ikaw magiging beneficiary. Life insurance ay anong difference sa HMO? Ang health kasi, pang ospital, buhay ka pa, di ba, magagamit mo na. Okay, yun yung pang bayad mo sa hospital bills. Yes. Tapos yung life insurance, just in case mawala na yung tao, may makukuha kang pera. Okay. Yun. Bakit mo kailangang i-insure ang mga magulang mo? Lalo na kung ikaw ang magbabayad ng hospital bills, ikaw magbabayad ng... Siyempre, aabunuhan mo lahat yun Uutangin mo. Kung wala silang insurance, negative ka. So yung insurance nila parang pang-cover mo ng expenses nila pag Yes, just in case. Kung just wala in case sila. if something unfortunate happens, no? Yes. Hindi ka mababurden. Hindi ka na, kunyari, na-insure mo sila ng 3M, sample. So alam mo, pagkatapos nito, di ba, malungkot, nawala ng mga magulang, pero meron kang, kapanatagan ng puso na hindi mo poproblemahin yung hospital bills. Hindi mo poproblemahin yung sa wake. Libing. Diba? May gastos ka rin pala yan, ano? Di ba? Yung parang wala kang iisipin na alam mong may darating na pera. At mababayaran lahat ng mga nagastos mo. Ayun, di ba? Napakatabu niyang pag-usapan. Lalo na sa Pinoy families, hindi mo naman hindi mo makakausap yung tatay mo, nanay mo, di ba? Na parang, pag namatay po kayo, may, di ba? Napakatabu niya Pero kailangan siyang pag-usapan kasi Hindi, parang ang saya-saya ng buhay niyo tapos makikita mo sa online or lalapitan ka na parang ang hirap ng pinagdadaan nila or may nagkasakit na may mga mahabang sakit like kidney dialysis or mga... si Papa ko 13 years dialysis. Dialysis. Oo, di biro yun. Oo, kasi di ba puro di ba nabubuhay tayo sa comedy. Pero hindi tayo immune dyan Alam mo yun? Hindi ka immune na parang di ba? Hindi ka... Yun nga. Tsaka meron akong kaklase nung college na meron silang business. So business family talaga sila na Pinoy. Pinag-uusapan na nila yung estate planning. As in, pag namatay, as in ganun ang mag-isip yung mga, doon ako na parang, ibang klase mag-isip yung mga mayaman. Hindi, ganun ginagawa namin. Meron kaming grupo, no? It's called TYL, The Yayamanin Life Community. Tinuturuan nga namin yung mga, yung mga miyembro namin. Meron kami tinatawag na Financial Freedom Blueprint. Blueprint yun Para maging financially secure sila. Habang bata pa sila, habang nagtatrabaho pa sila, pwede na nilang ihanda para pagdating na panahon wala silang problema. As in, yapi pa lang sila. Oo. At saka mga kahit na kababayan nating OFW, ang dami naming membro. Na dami kaming natulungan
na dating wala. Ngayon meron na. Dating walang ipon, nag-ipon. Dating lubog sa utang, wala ng utang. Dating walang negosyo, nagka-negosyo. Dating walang investment. Ngayon, meron pa akong isang napakagandang storya. OFW siya. Dating walang ipon. Nakinig, nanood. Yun nga, naging kasama namin. Ngayon, meron na siyang 13 apartments. Sarap. Passive income yun, no? Ang kinikita niya sa 13 apartment niya, more or less, nasa 150 to 200,000 a month. At OFW pa rin siya ngayon, ha? Alam mo, sabi niya sa akin, ngayon, nagtatrabaho ko hindi dahil kailangan ko, pero dahil gusto ko. Dati, nagtatrabaho kasi kailangan ko, wala akong choice. Pero ngayon, nagtatrabaho ko dahil gusto ko. Anytime kung bumalik na ako, secured na ako. Oo. Kaya nga, if you want to be part of TYL, mamaya sabihin ko sa inyo kung paano. Ayan. Napakaganda at medyo tumagal na tayo, mag 1 hour na tayo. Ang ganda ng usapan. Thank you ulit. Pero, ito, tatanong ko sa'yo, meron kang bashers. Kasi nung kinukwento mo yung mga results, di ba lahat naman tayo, pag sumigat may bashers na eh. Oo naman. Yan, si Chinkitan, scammer yan, scam yan, puro yung pangako, get rich quick. Ako naman, wala naman akong pinapangako na yayaman ka Ang parating pangako ko na mag-ipon ka. Kaya ipunari yun. Oo. Hindi ko naman sinasabi na hindi ako nag-endorse. I don't endorse mga investment, mga ganon. Hindi. I educate. But I will never tell you, mag-invest ka dito, bumili ka nito. Hindi. Oo. That's not my job. Naalala ko pa nung nagkasama tayo dun sa incorporate event na nag-stand up ako tapos nag-talk ka. May kinukwento ka yata na parang construction dati na may 1 billion na yung... Si Marta Ping, si Marta Ping, isang kaiponaryo rin po namin na dating houseboy, naging construction worker, tapos, yun nga, nakinig, nanood, nagbasa ng mga books ko na bagong financial mindset, pumasok sa sales. Ako nag-engganyo sa kanya na pumasok sa sales. Pumasok sa encyclopedia, yung binenta niya sa isang linggo, yan ang buwan na sweldo niya. Tapos, nag-resign siya as a construction worker. Nag-sales siya. And then, natuto siya na magbenta naman ng mga construction material. At dahil nagbenta siya construction material, doon siya kumita ng unang 100,000 niya. Yung 100,000 niya, pinuhunan niya to start his construction business. Right now, his construction business in Davao is worth by billions. Billions na. Sobra. Yun talaga no? Sa akin, kung may bashers, pakinggan nyo yung tawa. Kasi, andun yun Sinasabi nyo, hindi ako nakakatawa, pero may tumatawa. Sa'yo naman, kung may bashers, parang yun yung results mo no? Yung mga tao mismo na... Alam mo... Ano reaction mo sa mga bashers mo? Sanay ka na ba? O... Alam mo... yung mga taong may mema, chances are hindi kilala kung sino ako, kung saan ako nagsimula, kung anong ginagawa ko, at paano ako nakakatulong sa tao. Pero yung mga taong nakinig, nanood, naniwala, na bagong buhay, di ba, silang tanungin mo. Yun talaga. The proof of the pudding is in the eating. Yan, turo sa amin nung college. Oo naman. Tapos ito, meron kang mga dito, libro. Yeah. So, pwede mo na promote. Pina-follow kita sa Facebook, lahat. Salamat, Instagram, salamat, TikTok. Victor. Guys, kung gusto niyo talaga mabago ang financial life niyo, change with your financial mindset. And then, yun nga, ang good news, para sa lahat ng mga nakikinig, sa mga milyong-milyong tagapagsunod ni Victor. Oo. Dumami Oo naman. Ayos. Oo naman. Coming soon na yun. Coming soon. May good news ako na you can ask me anything right now through my Facebook page na 6 million followers. Right now, around 6.2 yata. Oo. Father side pa lang yun. Wala pang mother side. Inaway pa nga namin mother side. Ang dami namin sa China, no? So, punta lang kayo doon. Tapos, i-message nyo lang ako. You can ask me any questions. Oo. May ka ba? May ka ba? Smartphone? Oo. Subukan mo nga. Punta ka sa Facebook, ko. Tignan natin. Paki-edit na lang, paki-fast forward na lang ito. Teka. Wala pa rin akong app Ay, hindi.
Facebook. Messenger app, no? No, Facebook. Kailangan sa Facebook ka pumunta. Ay, wala akong Facebook app. Totoo, nagko-Chrome lang ako eh. Check ko. Pero gagana siya sa Hindi. Messenger. Ito, Or check hindi? mo. Ito. Pairam ko sa ito. Sige. So mag-message ka dito. Facebook message ko, page na 6 million. Sige, Okay. magtanong ka kahit anong tanong na gusto mo. Sige. So pwede kayong magtanong po ng kahit anong financial questions sa ipon, utang, negosyo, investment. And ang good news po, libre to. You can ask me any questions and I will give you yung financial education para ma-educate kayo kung paano wala kayong babayaran dito. Sige. Okay? Ito, magtanong tayo. Anong tinanong mo? Medyo specific eh. Oh, sige. Okay lang. Anong mas okay? Pag-ibig MP2 o e-bank time deposit? Sige, hintayin nating sumagot. Mga siguro 2 days to bago 2 sumagot. days, 2 working days. Ano to? AI to na Yeah, parang talaga. trinain mo sa... Yeah. Ito naman, lahat ng information dito galing na po sa akin to. Ito, sagot na. Ayan. Ay, bumaba ulit. Nag-scroll up. Ayan. Oo nga, no? Basahin mo. Haba. Great question kay Ipunario. Both Pag-ibig MP2 and e-bank time deposit have their own advantages. Mahaba, thorough siya. Depende sa financial goals. Here's a quick comparison to help you decide. Pag-ibig MP2, higher potential returns. Historically, ganyan-ganyan, higher dividend, government-backed, flexible terms. You can invest for 5 years. You can add tax Diba? dividends for e-bank, fixed interest rate. Kung gusto mo ng mas... Tagalog pa. So, High-tech, nagigets nyo? High-tech, Oo, yan. So, kung gusto nyong malaman kung paano kayo magiging kasama namin at kasapi namin sa TYL kasi may group coaching kami every month. Every month kami nagmi-meet. Punta lang kayo sa Facebook page ko na 6 million. Tanongin mo lang, paano paano mag-join ng TYL or sa group coaching. Yun. So maraming salamat, Sir Chinkitan. Alam kong busy ka. Galing ka pa sa isang corporate talk Yan. sa Makati. Pero At bukas sinadya mo pa punta rin ng naman ako sa podcast. Kawayan, Isabela. Yun lang. Malapit lang. Isang tumbling lang. Oh, isang helicopter mo lang. Maraming salamat. At ayun, I suggest twice nyo pakinggan yung Computation. yung computation. At saka itong buong episode na to, tsaka i-search nyo yung ibang mga video ni Chinkitan sa Salamat. YouTube. Again, ang napanood ko nga rin was yung with John Dang, yung YouTube mo dun, na napalaban tayo sa English, sabi mo. Noon, talagang nagdurugo ang ilong ko nun. Parang grabe yung knowledge na na-drop. Di ba, tinamaan din dun yung stocks, crypto, Yeah, at saka real estate. real estate. Grabe. At saka syempre yung mga libro. Again, maraming salamat. Sana content but not satisfied. Yeah. Yun. So manood kayo ng show ko sa August 16 sa Erwin Theater. Yan ang sales. Sales Of din course. yan. Oo. So maraming salamat. Kita-kita tayo live. At sana, let's keep in touch. At, Definitely. yan. Kung may, Salamat. pupunta talaga ako doon. Supportahan natin si Victor. Alam mo, siya yung sa pinaka nakakatawa talaga. Oo. Lalo na, kaya nga, alam mo, nagmamakaawa ako na talagang manood kayo. Kung hindi, Yan na. Salamat sa begging. Nagbanta Thank you pa, very no? much. Salamat ulit. Salamat, Thank you very much. salamat. Click nyo or itap nyo yung follow sa Spotify para ma-notify kayo kung may bagong episodes. Ayaw nga by the way, may podcast din pala ako. Oo, yung nga pala. Sa Spotify at saka sa Apple po, pakinggan nyo na lang Chink Positive. Oo. Talagang makabagbag damdamin. Yun. Tsaka yung TYL. Yeah. Facebook group ba yun? Or... Community yun. Private community yun. Ayun. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na episode. Intellectual Wall. Salamat uli. The Pod Network. Peace out. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.